Laki oh. Chico, Cuyabano, Pili. Oh, marami tayong kalamansi. Yun, oranges. Yan. May pomelo, may ransas. Yan, what is this? Mulberry. Daming mulberry oh. Hindi na ako makapitas ng mulberry dito kasi inuunahan na ako ng mga ibon. Oops. Grabing bunga dito dati oh, naubos ng ibon. Grabe, ibang klase talaga ng ibon. Anyway, yun talaga yung purpose niya. Kapag hindi na harvest ng tao, walang sayang, kakainin ng ibon. Yan oh, parang kagubatan na dito ng mulberry. Pero wala akong napipitas. Dahil pinagpipiesta ng mga palago, bato-bato, ikiyaw, at uwak. Okay, anyway, ganun talaga ang nature. Yung surplus ng tao ay kakainin ng hayop. Alright? Okay, ito na yung aking kalamansi. Mahigit 10 kilos to. Ayan na. Mahigit 10 kilos tong kalamansi ko. Okay, pwede na. Pwede na ito ngayong araw. Boundary na. Ito na yung aking kubo, yung paligid ng aking kubo. Dahil bukas magkakaroon kami ng meeting sa Southern Legazpi Upland Barangays Agrarian Reform Cooperative. Ayan, malinis na oh. Welcome to my farm. Okay, hey, ang aking dogs, ang aking service. Okay, yan pasty. Alright, may tayong dalawang piraso ng nyog, isang bucket na kalamansi, isang buwig na senyorita. Yan. At maraming gagawin pa. Ayan, ito yung paligid ng ating farm. Ito yung ating lumang kubo. Yan. Yung mga parang may sunog doon sa party na yun baka nagkukopra. Yung mga dragon fruit ko, pinagkukonsumo na ng mga fungus. Titingnan ko kung paano ko pa ma-survive yung mga to kasi sayang. Next month ay mamumunga na yan, kaya kinakailangan maalis ko yung mga infected na fungus. Then kasoy, marami ng mga kasoy dyan. Yan. At mayroon pang tanim na kalabasa. So lilinisan ko yung mga puno ng kasoy. And then lalagyan ko ng pataba yung mga kalabasa para mamunga pa kasi sayang. Yan ay Sophia F1 ng East-West. Alright, so yan na, malinis na yung ating bakuran. Okay, nandun yung ating tubig, yung ating jetmatic pump. At magpa-plumbing pa ako kasi nilagyan ko na ng 3 drum ng water storage galing doon sa pump na yon. And then dadalo yung tubig papunta doon sa around 200 meters away kasi meron pa akong garden doon. So by gravity na lang yung supply ng tubig pababa hanggang doon sa dulo. Alright, ang itatanim ko doon ay talong, upo, kalabasa. At saka mayroon pa. Okay, so yan ang magiging tanim natin ngayong summer. And hopefully ay mag-survive dahil sa dripping system na gagawin ko dyan. I-install ko papunta doon. Yan, alright. So dito nagsunog ako, pasensya na, nagsunog ako kasi nilunggaan ng mga daga, baka may ahas. Yan, and then yung avocado, tinali ko muna yung mga sanga, yung puno, para hindi siya madarang sa apoy. Alright, so meron tayo dito mga bagong pinya na nakatanim sa gulong. Yan. At dito pala meron akong mga pinya na may bunga na. Ito yung ating upuan na bagong pintura. At saka yung ating dining table dito, pipinturahan ko pa yan. Yan. Ito yung pinya pala natin, yung pinya na ginapangan na ng napakakapal na damo. May bunga na. Yan. Yan. Yehey.
May mga bunga na, so kinakailangan maalisan ng damo para pag na-sprayan ko to ng foliar fertilizer na pangpalaki ng bunga ay makakabuelo na syempre. Ayan, tulad yan, malusog. Ito malusog, ito bansot, ito medyo yan. Yung mga naninilaw yung dahon ay hindi malusog, pero yung mga yan makakapal yung mga dahon, yan ay malulusog na mga pinya. Right, doon masyado pang makapal yung mga damo, sa unahan ay may tanglad. Yan, later on kukunin ko yung mga tanglad, magre-replant ako at saka lilinisin ko na yon para matawag na ng upo. Okay, yan, dito naman meron dito yung longan ba tayo, yung binili ko to sa Malaysia. Yung bunga niya ay ano bang sistema nito, parang may balat siya na matigas, pero yung laman ay napakatamis. Yan, ito yung puno niya, napaka matinik. Yan, parang palm tree na masyadong matinik, namumunga ng kakaibang klase ng prutas na available sa Malaysia and Thailand. So hopefully makapagpabunga tayo nito dito sa ating farm. Kasi anyway, kung sanay naman niya sa mainit na lugar, wala naman pinagkaiba yung klima doon sa Malaysia dito sa aking lugar sa Legazpi City. Alright, and then nag-pruning na rin ako ng aking mga mulberry dito kasi itong mulberry na to binili ko online kasi nakita ko yung advertisement nito ay malalaki yung bunga, pero nang mamunga ay napakaliit. Tingnan ko kung mayroon kong makikita dito ng bunga. Napakaliit ng bunga, yung parang native lang. Ngayon may nakita naman ako isang video na para lumaki daw yung bunga kinakailangan i-pruning, kailangang tagain yung mga sanga. Ito yung bunga, napakaliit lang, yan. Dito yan, walang pinakaiba dun sa mulberry ko sa baba, yung kinakain ng ibon. Napakaliliit ng bunga, so kung nakikita to ng buyer, ng seller, yung binilhan ko online, yan, pwede ka mag-comment yan at bigyan mo ako ng instruction kung paano mapalaki yung bunga. Kasi sabi sa advertisement ng sa Facebook, napanood ko, para daw lumaki yung bunga kinakailangan putulin lahat ng sanga. Ayan, napakaliit ng bunga, yan. Anyway, importante na bunga, pero gusto ko talaga yung kung ano yung nandun sa advertisement nung seller, ay ganun talaga yung lalabas na bunga dito. Kasi nakaka disappoint nakaka-frustrate kapag gano'n na yung expectation mo ay malaki yung bunga pero lumabas ito napakaliit. Yan, okay, pero grabe, ang lulusog nung aking mga mulberry dito. Pinasadya ko itong pinatanim dito para magsilbing parang kanya dito, shade dito sa walkway. Yan. Anyway, pinakampake ko naman dito ay makapag-replant tayo ng marami. So yung mga sangang pinutol ko dyan ay binabad ko na sa tubig para maitanim ko bukas. Alright, okay la. Okay la. Shout out Vince Austin, Vince Austin ng Malaysia. How are you, brother? Alright. So wala nang gamit ng grass cutter kasi napakamahal ang gasolina. Gagamitin ko sana yung grass cutter ko, pero sabi ko wag na lang kasi napakamahal ang gasolina. Yung 1 litro ay nabili ko ng 130 pesos unleaded. Grabe naman, So instead na grass cutter, yan na, mano-mano na lang. Ganito yung ginagawa ko, kapag magtatabas ng damo. Yan, gamit ko lang yung aking bolo. Ito. Yan, ganun lang, sasaid ko lang yan. Parang grass cutter din. Medyo mabagal nga lang, pero nakatipid tayo sa gasolina. Hindi tayo nakapagpatakbo ng grass cutter. So nakasave tayo ng kano ba? Siguro uubos na ng 2 litro. So almost or more than 300 pesos yung nasave ko dahil sa paggamit ng bolo. Yan, so kinakailangan hasain para muling tumalim. Tingnan nyo, napakalinis na. So welcome to my farm bukas. At dito kami magmi-meeting at saka kakain. Alright, dito pala update ko kayo dito sa aking itong rainwater impounding.
pond. Ito oh. Yan. Nire-rehabilitate ko kasi butas-butas na doon, na apakan ng kalabaw kasi inalis ko yung bakod. So ngayon binakuran ko ulit at saka bumili ako ng panibagong pool liner. Ang problema yung bili ko ay mali yung sukat. Kulang ng 2 metro dito at saka doon sa kabila. Supposed to be 10 meters, nabili ko 6 by 6 meters lang. Yung lapad niya tama lang pero yung haba ay kapos. Yan. So siguro bibili ako ng panibago kapag na-monetize. Kapag sinahuran tayo ni YouTube, bibili ako ng bago. Alright, so napakarami ng aking gagawin dito sa farm. Lumalaban tayo sa tiyempo ng panahon sapagkat napakainit ng araw. Yan. At dito pala nakapagpaararo na ako. You know, naararo na yon. Yan, so tatamnan ko yung kalabasa. Ito yung sinasabi kong dragon fruit na i-rehabilitate ko rin. Kasi kinain ng fungus yan. Kapag nakulangan talaga sa maintenance sa pag-spray ng fungicide, lalo tag-ulan, nung mga nakalipas na 2 buwan, grabe yung ulan, kakainin talaga ng fungus yan. Pero ngayon sa mainit na panahon, umihilom yung kinain ng fungus, so pwede na tayo mag-pruning, yung ganon. Iniita ko na lang at saka i-sprayan ko ito ng pesticide at saka fungicide. Yan, para makapagpabunga tayo this coming month o tama kasi 31 bukas, month of April ang tagbulaklak ng dragon fruit. Kaya kinakailangan malinisan ko to. Yan, alisin yung mga infected and then mag-spray ng fungicide, foliar fertilizer saka pesticide, 3 in 1. Ang gagamitin ko ditong fungicide ay Funguran. Pwede rin Fungotech, parehas lang naman yon. Haluan ko ng ano ba yan, Lanate, DuPont Lanate, at saka yung foliar fertilizer ko ay Manogreen. Okay, binanggit ko na yung mga pangalan ng mga produkto na yun, hindi naman ako nag-advertise. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano akong ginagamit. So yan, at hopefully after 2 weeks ay makaka-recover na tong aking mga dragon fruit para makapagpabunga tayo. Yan. Okay. Alright, so yan muna mga kaibigan. Napakarami pa ang aking gagawin. Magsisino pa ako dito. At magsisimento pa ako noong tapakan ko dun sa Jetmatic pump para hindi maputik. Yan. Alright. Thank you very much for watching. Please like, comment and share. At follow and subscribe din. Para sulit yung panonood at pagsuporta sa ating munting channel. Kaya kahit dito sa Facebook page. Thank you very much. God bless. God bless. Bye-bye.